at Cana. O sacrament holy, o sacrament divine. All praise all thanksgiving. Ano nangyari sa wedding at Cana? The miracle of the wine. Kinapos ang alak. Anong ginawa ngayon? Gumawa ng alak. Gumiling si Maria na magigib ng tubig. Gaano kadaming galon ang pupunuin. Sinabi naman doon, di ba? No, tapayan. Kung sinasabi ni Jesus, babae, hindi pa itong oras ko. Di ba? Ayoko na bigyan ng interpretation yung babae tsaka sa ibang part na yun. Ha? Pero malaga dito, yung sinasabi ni Maria dun sa mga naglilingkod. Gawin ninyo ang sinasabi nito. Kaya gawin yung sinasabi ng anak ko. Ano nangyari? Yung tubig ay naging alak. Alam ito ng lahat ng mga Israelita. Totoo o ng mga tao noon na totoo ang nangyaring ito. May kakayahang gumawa ng alak mula sa tubig. Diba? Eh ngayon sa misa, ano nangyayari? Ano nangyayari sa misa? Yung tinapay ay nagiging katawan ni Kristo. Yung dugo ni Kristo ay yung alak ay nagiging dugo ni Kristo. Eh yung tubig pwedeng gawing alak, pwede bang gawing dugo yung alak? Kaya ba ito ni Jesus? Ginagawa niya ngang gawing alak yung tubig. Tapos yung sa consecration natin, tinuturo sa atin, yung tinapay ay nagiging katawan ni Kristo at yung alak ay nagiging dugo ni Kristo. Naniniwala ba tayo? Faith. Diba? Wedding at Cana, mayroong miracle. Sa celebration of the Eucharist, mayroong transubstantiation. Yung substansya ng tinapay na babago, nagiging katawan ni Kristo. Yung substansya ng alak, ito ay nagiging dugo ni Kristo. At kayang gawin ni Kristo ang bagay na ito. Hindi yung pari ang gumagawa, kung hindi si Kristo. Marami na ang hindi naniwala sa bagay na ito. Di ba? Lalong-lalo na hindi natin kasama sa pananampalataya natin. Na hindi totoo yan. No? Pero ito ang ipinapakita sa atin ng wedding at Cana. Mayroong lakas sa Kristo para baguhin ang tinapay at gawing katawan at ang alak gawing dugo. Sinasabi niya dun sa Calvary o dun sa huling hapunan, sinasabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ano yung gawin nito sa English? Do this in memory of me. Diba? Sana yung memory, yung memorial, dinadala natin mula doon, dinadala natin mula doon sa huling hapunan hanggang sa pagdiriwang natin ng banal na misa. Do this in memory of me. Mula doon sa huling hapunan, papatunayan ito ni Kristo na mag-aalay siya ng buhay hanggang doon sa Kalbaryo. Pag-aari ng kanyang katawan at ng kanyang dugo dahil sa pagmamahal sa iyo at para sa akin. Pabaon ni Kristo para sa atin ang kanyang katawan at ang kanyang dugo upang tayo makapaglakbay sa lupa na ito.